Hello mga kaulam, sinaing na torsilyo pa rin mga kaulam, tira-tira ko ng isang araw pero ngayong araw na ito ang ginawa ko, nilagyan ko ng okra ng aking iniinit. Ang okra ay parang steam laang nakasama ang patis na napakasarap mga kaulam. At alam ganin nyo, kapag may sinaing na isda, ayan nga pala gumawa ako ng soup na egg soup na may crab stick at saka na may mga gulay. Alam ganin yung mga kaulam kami sa Batangas, pinakamasarap na kapartner ng sinaing na isda ay pritong itlog. Ay, ewan ko baga kung bakit siya partner ang lasa sa kanin. Napakasarap talaga. Pwedeng scrambled, pwedeng sunny side up, basta itlog na prito. Ang sinaing na isda mga kaulam ay lalong nasarap yan habang iniinit. Tapos nung ininit ko nga ngayong araw na to, nakita ko sa ref kaninang umaga nung ako'y nagkakalkal ng ref, ay meron pa ako doong kaunting okra. Sabi ko tama-tama, pag ininit ko ang isda, isasapaw ko itong okra at ito'y napakasarap talaga sa sinaing na isda. Talong, okra, yan ang masasarap na isapaw sa sinaing na isda. Huwag ninyong i-overcook, masarap yung medyo nalaban ng kaunti habang inyong kinakagat. Nga pala medyo gabi na dahil ako'y nag-tutor muna. At ako'y dapat kakain muna bago mag-tutor, pero tinawag na ako ng aking estudyante ng magulang at kailangan daw maaga akong pumunta at may Quran lesson pa rin ang bata. Meron pa rin siyang teacher online para turuan siya ng Quran. Gayon dito mga kaulam ang mga Muslim, ang mga Arab Muslim. Pag ganyan mga bata pa, 5 years old, 6 years old, talagang ikinukuha nila ng tutorial para sa Islamic lesson, sa pagbasa ng Quran. Dahil napaka-importante sa kanila na habang ang mga bata ay lumalaki, ay marunong magbasa ng Quran. At saka mga kaulab, ang bata nagiging matatas sa Arabic kapag marunong silang bumasa ng Arabic dahil Quran. Dito uso na ngayon ang mga bata, kahit Arabic sila, ay bihira na ang nagsasalita ng Arabic, puro ng English. Siyempre, nalulungkot ang mga magulang dahil hindi pwedeng makalimutan ang kanilang salita. Parang ako, sobrang lungkot ko dahil ang mga anak ko hindi na marunong magtagalog. O diga. Samantalang kinakausap naman namin ng Tagalog sila ng mga bata pa ay talagang aayaw. Siguro talagang mas natuto sila sa school, mas nasanay sila sa school na ang kausap nila ay English. Siyempre, tapos ang asawa ko, ang mas madalas nilang kasama dahil ako ngayon laging nasa labas. Siyempre, English din ang usapan nila. Mga gustong magtanong kung ang mga anak ko ay fluent sa Arabic, hindi po. Nakakaunawa sila pag kinausap mo ng Arabic, alam nila kung ano ang sinasabi mo. Pero hindi sila nagsasalita ng mabilis. Nakakapagsalita sila mabagal. Tapos nakakabasa sila. Nababasa nila ang Arabic pero hindi sila nakik-communicate ng mabilis. Siguro ngay kasalanan namin mag-asawa dahil hindi namin yan napagtuunan ng pansin at alam ko na yan ay napakahalaga. Dahil tuwing uuwi kami ng Pilipinas, mabilis ang kwento lamang. Nung mga bata pa ang mga anak ko, umuwi kami Laiya. Sabi ko sa mga kahangga namin, binigyan ko ng mga chocolate. Sabi ko, kailangan sa isang linggo magagaling ng magtagalog ang mga anak ko ha, tuturuan ninyo, tutulungan ninyo. Bang nangyari mga kaulam? Pagkatapos ng isang linggo, nagpunta sa amin yung magulang ng mga bata. Ang mga anak daw nila, hindi na nila nakakausap ng Tagalog. Puro na daw English speaking. Nabaligtad na. Sila na ang natutong mag-English at ang mga anak ko hindi rin natutong mag-Tagalog. Diyos ko, puro. Pero yung panganay ko nakakaunawa ng kaunti lamang. Pero, pag hindi sila nakakapagsalita ng dire-diretso. Mga term lamang ang kanyari, maliligo, yan. Salitang ligo, alam nila. Salitang kain, alam nila. Pero kung gagamitin nila sa sentence, hindi talaga uubra. Kaya dito ang mga Arabic talaga ay nagpapatutor ng Quran lesson. Karamihan sa kanila nagpapatutor. Una, para matatas syempre, unang-una, para yung intact talaga sa kanila yung Islamic knowledge nila. Plus also yung speaking of Arabic talaga. Kaya malalaman ninyo ang ibang lahi, kahit na hindi sila Arab, magagaling silang mag-Arabic. Bakit? Dahil sa pagbabasa ng Quran natututo sila.